Kamusta pong muli, mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, pag-usapan natin at komentuhan natin ang nagpapakilala naman at nagbabalik. Malapit na naman ang halalan, di ba? Next year. Ito po ang dating senador na si Kiko Pangilinan. Ito po ay napakarami na po nasampahan ito, di ba, ng reklamo ng mga sinasabing cyber libel, di ba? Marami po mga YouTuber. Ngayon, nagsampa na naman po siya ng kaso sa isang content creator na YouTuber sa paninirang puri daw po. Nagsampa po. Pero bago po natin panoorin, mga katambay, nagpapasalamat po ako. Nagugustuhan nyo po yung ating maliit na channel na Tambayang Makabayan sa YouTube at sa TikTok. Ang Tambayang Makabayan, syempre, komento ni Kamanong. Ito po, panoorin po natin ang isang nagbabalik po at nagpapakilala naman. Kailangan ng media exposure para sa darating na halalan. Syempre po, ito po, panoorin po natin ang isang napakagaling na senador na napakaraming nagawa sa ating bansa. Di ba? Wala lang matandaan si Kamanong doon sa mga nagawa. Pero sabi nila, napakarami, isang damukal ang nagawa daw nitong senador na ito. Pakinggan po natin. Naghain ng reklamong cyber libel sa Department of Justice o DOJ kanina si dating Senador Francis Kiko Pangilinan laban sa creator na YouTube channel na Bungangera TV. Kaugnay ito sa mali at mapanirang content hinggil sa kanyang pamilya. Kasama sa inireklamo ng dating mambabatas ang kinatawan, direktor o opisyal ng Google, YouTube Philippines dahil sa umunoy paglabag sa probisyon ng Cybercrime Prevention Act. Bunsod umano ito ng pagpapahintulot na mai-upload ang video sa kanilang online platform. Hiniling din ng former senator sa National Bureau of Investigation na imbestigahan ang Bungangera TV na YouTube channel. Samantala, matapos maghain na reklamo, hindi na mahanap o burado na sa YouTube ang nasabing channel. Yan, Bungangera. Tahimik ka ngayon. Alam mo naman si dating senador Kiko Pangilinan, may pagka-onion skin yan. Napakarami na pong kinakasuhan po yan na cyber libel, di ba mga katamay? Ang dating senador, pati po yung dati, yung sa issue ng anak niya, di ba? May mga kinasuhan din po sila ron. Ito yung babae po. Halos kahawig ng pangalan niya yun di ba? Ngayon, ang ano lang ni Kamano, siyempre, sa mga, ayusin ko lang yung aking mic. Yo! Ang ano lang po natin minsan sa, masasabi lang natin sa mga creator, lalo sa mga nagbablog, hinay-hinay din po, mga katambay, mga vlogger. Hindi po lahat ng politiko sa ating bansa ay katulad ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulong Duterte na kahit ano sabihin mo, wala kang maririnig at hindi ka kakasuhan ng libel. Kasi si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte ay hindi onion skin. Alam niya na siya ay lingkod bayan, na kaya niyang tanggapin ang mga kritiko ng mga Pilipino, di ba? Pero hindi lahat, sinasabi ni Kamano, hindi lahat katulad ni dating Pangulong Duterte na isang damo ka lang binabato ng mga dating oposisyon, di ba? Kasama ng mga kaliwang grupo, di ba? At sinasabi lang makabayang black, di umano. 6 na taong binakbakan, di ba? Si Pangulong Duterte, pati sinasabi mga dilawan, di ba? Pero ni isa, meron lang yatang nakasuhan, pero wala na rin Yung halos sabing magbibigay ng ransom yata, di umano. Para lang mapatay yata si dating Pangulong Duterte, di ba? Naalala niyo po ba yun? Parang yun yata kinasuhan, di ba? Na magbibigay ng malaking ransom. Patayin lang ang dating Pangulong Duterte. Pero wala na naman nangyari doon. Parang hindi na rin yata itinuloy yun, di ba? Kaya po, ito po, ang nakikita ni Kamanong dito. Matagal na po ito Di ba? Itong issue na paninira sa pamilya ni dating Senador Kiko Pangilinan, di ba? Sa pamilya niya. Kaya lang, siyempre, sa tingin ni Kamanong, kailangan mo ng media
exposure, parang si Chief Justice di umano sa Senado, di ba? Si Risa Hontiveros. Hearing sa Senado, ginagawang korte ng Pilipinas ang Senado. Ayaw dalhin doon sa tamang proper venue na korte, di ba? Kasi media mileage. Siguro wala nang maisip di umano si dating Senador Kiko Pangilinan na para naman siya pag-usapan, di ba? Dahil nakita niyo pa, nagyayaw-yaw po dyan. Sino-sino pa di umano yung nagyayaw-yaw? Yung dating nakakulong na may kaso ng droga sa Bilibid, National Bilibid natin, gumagawa ng shabu ng mga droga doon, yung siya ay DOJ, di ba? Si dating Senador Laila de Lima, di ba? At yung isa pang sinasabi nila di umano na aso, yung aso daw po ang sabi nila ron. Na si aso daw ang tawag nila, asong dating senador, si Antonio Trillanes. Bakit po ba tinatawag na aso yon, mga tambay? Hindi naman mukhang aso Siguro yaw-yaw na yaw-yaw, ganun po ba? Sabi nila aso. Grabe. Kaya ito po, mga vlogger, mga creator, content creator, ba, maghinay-hinay kayo. Lalo yung mga bungangera dyan. Siguraduhin nyo muna yung inyong mga content. Huwag lang magparami kayo ng views kahit na hindi na totoo yung sinasabi nyo. Nakita nyo naman, onion skin si dating senador. O, di nagsamba ng libel kay sa inyo ngayon. Medyo pera ang kailangan dyan. Kukuha ka ng abogado. Magkano abogado? Gastos yan Dahil ang abogado, isang tayo, hindi bababa 10,000 yan. Pagka magaling-galing pa abogado, tataas pa yun. Saka yung ganyang kaso, matagal yan. Hindi makukuha na 1 buwan yan, 2 buwan. Kaya marami kang perang uubusin dyan, mga katambay. Kaya ingat-ingat din po mga vlogger. Yung sinasabi ni Kamanong, ingat-ingat kasi hindi lahat ng politiko sa ating bansa katulad ni dating Pangulong Duterte saka ni Vice President Sara Duterte. Hindi sila katulad na kahit ano ibato mo, sasagutin ka lang. Sasagutin ka lang. Sila sumasagot. Ito namang mga politiko, di umano, katulad ni dating Senador Francis Pangilinan, ayaw sumagot doon sa issue na hindi totoo yan. Pero, sinasagot niya sa korte. Di ba? Yun ang pagkakaiba ng mga Duterte sa ibang politiko katulad di umano ni dating Senator Kiko. Sa korte siya nagsusumbong. Ang mga Pangulo Duterte, nagsasalita sa gigang sa masa sa istasyon ngayon. Si BP naman, nagla-live siya o nagsasalita siya sa isang forum, di ba? Meron din siyang YouTube channel, di ba? Facebook. Doon, sinasagot niya yung mga issue, hindi siya nagdidemanda. Yun ang kaganda sa mga Duterte. Kaya ito, magiging aral ito. Dapat maging aral po ito sa mga vlogger. Opo, hinay-hinay po kayo dahil alam niyo, marami na pong ganyan sa ating bansa. Di ba? Mga politiko natin, napakarami po kinakasuhan na ngayon. Ngayon sa administrasyon na ito, nakikita ni Kamanong, usong-uso po kasuhan sa administrasyong ito. Di ba? Nakikita niyo po sa Senado, napakaraming kaso ni Pastor Kay Buloy doon. Saka marami pa, di ba? Meron pang vlogger na kinasuhan ng di umano ng pamahalaan, di ba? Yung nasa Amerika, si Maharlika. At yung isa nasa China, si Sas Rogando Sasot, di ba? At nagka-problema rin yung isang anchor, yung 2 anchor, di ba? Si Ka Eric, si Dr. Badoy, di ba? At yung isang vlogger na general, nagka-problema rin, di ba? Napakaraming vlogger Sa panahon po na administrasyon ngayon, di umano, napakaraming vlogger na nakakasuhan. Ngayon, nadagdag ka pa, bungangera. Yan damo ngayon ang pera mo. Yan ang mahirap. Pera-pera yan, mga katambay. Kaya ingat-ingat. At yan po, mga katambay, sinasabi nga ni Kamanong, media exposure na po yan kay dating Senador Kiko Pangilinan. Kaya yan po, napakarami. Isang dabokal din po nagawa sa ating bayan yan. Kapakay-pakinabang, di po ba? Kaya po, pag-aralan nyo po, babalik po sa Senado yan. Napakarami po nagawa niya. Hindi lang po 12 taon sa Senado yan. At wala namang matandaan si Kamanong kung ano yung isang damukal na nagawa niya at nakatulong sa ating bansa. Di ba? Sumikat lang, di umano daw, dahil naging asawa ni Sharon Cuneta. Kaya nakilala, di umano. Ay, nako. Muli po, si Kamanong po.
Nag-iwan po muli na mahalin natin ating bansa. Ingat-ingat lang. At syempre, tiis-tiis muna tayo. May pag-asa pang makabangon tayo muli. Mga vlogger, ingat din kayo sa mga content nyo. Payo ni Kamanong. Paalam. Bye-bye.